Maligayang pagdating sa aming channel, kung saan tinutuklasan namin ang mga makabuluhang pandaigdig at pambansang isyu na humuhubog sa ating mundo ngayon. Sa episode na ito, sumisid tayo sa Hakbang ng Maisog, Bold Step, Peace Rally. Isang makabuluhang kilusan na naglalayong protesta laban sa katiwalian at pag-abuso sa kapangyarihan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang rally na ito ay kumakatawan sa mga boses ng mga naghahanap ng katarungan, transparency, at tunay na demokratikong pamamahala sa Pilipinas. Samahan kami sa pagtuklas ng mga pinagmulan, layunin, at epekto ng mahalagang kilusang protestang ito. Nagsimula ang Hakbang ng Maisog bilang isang grassroots movement na isinilang dahil sa pagkadismaya at galit sa inaakalang katiwalian at autoritarya ng mga gawin ng Administrasyong Marcos Jr. Ang pangalan ng kilusan, na nangangahulugang matapang na hakbang, ay nagpapahiwatig ng katapangan at determinasyon ng mga Pilipino na manindigan laban sa kawalan ng katarungan. Konteksto ng kasaysayan. Ang Pilipinas ay may mahabang kasaysayan ng pampulitikang aktivismo, na may mga kilusang tulad ng People Power Revolution ng 1986, na nagpatalsik kay Ferdinand Marcos Sr. Ang kasalukuyang kilusan ay kumukuha ng inspirasyon mula sa pamana na ito ng paglaban laban sa paniniil at katiwalian. Catalysts for the movement. Maraming mga iskandalo sa korupsyon na may mataas na profile, extrajudicial killings sa patuloy na digmaang droga, at ang pagsugpo sa mga boses ng oposisyon ang nagdulot ng galit ng publiko. Ang inaakalang impunity ng mga opisyal ng gobyerno at ang pagbuo ng mga demokratikong institusyon ay naging pangunahing puwersang nagtutulak sa likod ng kilusan. Nakatuon ang rally sa kapayapaan sa ilang kritikal na isyu na bumabagabag sa Administrasyong Marcos Jr., korupsyon. Ang talamak na katiwalian sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay sumisira sa tiwala ng publiko. Itinatampok ng mga iskandalo na kinasasangkutan ng Bureau of Customs, PhilHealth, at Department of Public Works and Highways ang mga sistematikong issue. Pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang sentralisasyon ng kapangyarihan at pagsupil sa hindi pagsang-ayon ay nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa mga autoritarya na tendensya ng administrasyon. Ang legal na panliligalig sa mga numero ng oposisyon at panunupil sa media ay nakikita bilang direktang pag-atake sa mga demokratikong prinsipyo. Mga paglabag sa karapatang pantao. Ang brutal na digmaang droga ay humantong sa maraming extrajudicial na pagpatay at pang-aabuso sa karapatang pantao. Ang kilusan ay nananawagan ng pananagutan at hustisya para sa mga biktima. Economic mismanagement. Sa kabila ng mga pangako ng pag-unlad ng ekonomiya, maraming Pilipino ang patuloy na nakikipagpunyagi sa kahirapan at kawalan ng trabaho. Ang katiwalian at inefficiency sa mga programa ng gobyerno ay nagpalala sa mga isyong ito. Ang organisasyon ng Hakbang ng Maisog ay isang sama-samang pagsisikap na kinasasangkutan ng iba't ibang sektor ng lipunan, grassroots activism, ang mga pinuno ng komunidad. Mga organisasyon ng mag-aaral, at mga grupo ng civil society ay may mahalagang papel sa pagpapakilos ng suporta at pag-oorganisa ng mga kaganapan. Paggamit ng social media. Ang mga platform ng social media ay naging instrumento sa pagpapalaganap ng kamalayan, pag-aayos ng mga aktibidad, at pag-rally ng suporta. Nag-trending sa social media ang mga hashtags tulad ng hashtag Hakbangang Maisog at hashtag Tindig Pilipinas, na nagpapalakas sa mensahe ng kilusan. Mga mapayapang protesta. Binibigyang diin ng kilusan ang hindi marahas na paraan ng protesta. Ang mga mapayapang rally, marcha, at sit-in ay inorganisa upang bigyang pansin ang mga isyu ng hindi gumagamit ng karahasan. Upang maunawaan ang epekto at damdamin ng tugon ng pamahalaan sa Hakbang ng Maisog ay magkakahalo, mga pampublikong pahayag. Ibinasura ni Pangulong Marcos Jr. at ng kanyang administrasyon ang mga protesta bilang motibasyon sa politika, na nangangatwiran na ang mga ito ay nakatuon sa pambansang kaunlaran at katatagan. Mga panukala sa seguridad, ang pagtaas ng presensya ng pulisya at mga hakbang sa seguridad ay ipinatupad sa panahon ng mga rally. Nagkaroon ng mga pagkakataon ng pag-aresto at pag-aaway sa pagitan ng mga nagpoprotesta at tagapagpatupad ng batas, na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa karapatan sa mapayapang pagpupulong. Pakikipag-ugnayan at dialogo. Ang ilang opisyal ng gobyerno ay nagpahayag ng pagpayag na makipag-usap sa mga pinuno ng protesta. Ngunit nananatili ang pag-aalinlangan tungkol sa katapatan at mga potensyal na resulta ng naturang mga pag-uusap.
Ang hakbang ng Maysag ay nakakuha ng internasyonal na atensyon. Kasama ang iba't ibang pandaigdigang organisasyon at mga dayuhang pamahalaan na nagpapahayag ng suporta, human rights organizations, Amnesty International, Human Rights Watch, at iba pang organisasyon ay kinundena ang mga pang-aabuso sa karapatang pantao sa Pilipinas at nagpahayag ng suporta para sa kilusan. Suporta sa diaspora. Ang Filipino diaspora sa buong mundo ay nag-organisa ng mga solidarity rallies at advokasya na kampanya na itinatampok ang mga isyu sa internasyonal na madla. Mga pamahalaang dayuhan. Naglabas ng mga pahayag ang ilang dayuhang pamahalaan na nananawagan ng paggalang sa mga karapatang pantao at mga demokratikong proseso sa Pilipinas. Sa kabila ng mga hamon, nakamit ng hakbang ng Maysag ang mga makabuluhang milestone, awareness and advocacy. Ang kilusan ay matagumpay na nagtaas ng kamalayan tungkol sa katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan, kapwa sa loob at labas ng bansa. Ang saklaw ng media at mga kampanya sa social media ay pinanatili ang mga isyu sa mata ng publiko. Mga pagbabago sa patakaran. Ang presyon mula sa kilusan ay humantong sa ilang mga pagbabago sa patakaran at ang pagbibitiw ng mga opisyal na sangkot sa mga iskandalo sa katiwalian. Gayunpaman, marami pa ang kailangang gawin upang makamit ang sistematikong reforma. Pagpapalakas ng demokrasya, sa pamamagitan ng pagpapakilos sa mga mamamayan at paghikayat sa pakikilahok sa politika. Ang kilusan ay nag-ambag sa pagpapalakas ng mga demokratikong pagpapahalaga at proseso sa Pilipinas. Ang kilusan ay nahaharap sa ilang hamon habang patuloy itong nagsusulong para sa pagbabago. Panunupil at pananakot. Ang mga taktika ng panunupil at pananakot ng gobyerno ay nagdudulot ng malaking panganib sa mga aktivista at kalahok. Ang legal na panliligalig, pagsubaybay, at pagbabanta ay karaniwan. Pagpapanatili ng momentum, ang pagpapanatili ng momentum at interes ng publiko ay mahalaga para sa tagumpay ng kilusan. Ang patuloy na pakikipag-ugnayan at mga makabagong estratehiya ay kailangan upang mapanatiling buhay ang layunin. Pagkamit ng mga konkretong reforma, bagamat mahalaga ang pagpapataas ng kamalayan. Ang pagkamit ng mga konkretong reforma ay nangangailangan ng estratehikong pagpaplano, legal na aksyon, at patuloy na panggigipit sa gobyerno. Kung na-inspire ka sa mensahe ng hakbang ng Maysag at gusto mong suportahan ang kilusan, narito ang ilang paraan para makilahok ka, sumali sa mga rally, makilahok sa mga mapayapang rally at protesta. Ang iyong presensya ay nakakatulong na palakasin ang mensahe at nagpapakita ng pagkakaisa. Ipalaganap ang kamalayan. Gamitin ang social media upang maikalat ang kamalayan tungkol sa kilusan at ang mga isyong tinutugunan nito. Magbahagi ng mga artikulo, video, at update sa iyong network. Suportahan ang advocacy groups, mag-donate o magboluntaryo sa mga organisasyong nagtatrabaho sa mga isyu sa karapatang pantao, anti-korupsyon, at hustisyang panlipunan sa Pilipinas. Makipag-ugnayan sa iyong mga kinatawan kung nakatira ka sa ibang bansa. Makipag-ugnayan sa iyong lokal na kinatawan upang ipahayag ang iyong mga alalahanin tungkol sa sitwasyon sa Pilipinas at isulong ang pang-internasyonal na panggigipit sa administrasyon. Hakbang ng Maysag ay kumakatawan sa katapangan at determinasyon ng mga Pilipino na manindigan laban sa katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan sa ilalim ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. Ang pagbibigay diin ng kilusan sa mapayapang protesta at mga demokratikong pagpapahalaga ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala ng namamalaging diwa ng paglaban sa Pilipinas. Habang tinatapos namin ang episode na ito, hinihikayat ka naming manatiling may kaalaman at nakatuon. Ang pakikipaglaban para sa katarungan at demokrasya ay nangangailangan ng sama-samang pagsisikap at hindi natitinag na pangako. Kung nakita mong nagbibigay kaalaman ang nilalamang ito, mangyaring i-like, ibahagi, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas malalim na pagsusuri sa mga pangunahing pandaigdigang issue. Ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At huwag mag-atubiling magmungkahi ng mga paksang gusto mong sakupin namin sa mga susunod na yugto. Salamat sa pagsama sa amin sa pagdalugad ng hakbang ng Maysag at sa mga kritikal na issue na tinutugunan nito. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng mapayapang protesta at ang kahalagahan ng pagtindig laban sa katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan, isaalang-alang ang pagsuporta sa kilusan sa anumang paraan na magagawa mo. Sama-sama, maaari tayong gumawa ng pagbabago at mag-ambag sa isang mas makatarungan at demokratikong Pilipinas.
Manatiling nakatutok para sa higit pang insightful na nilalaman sa aming channel. Salamat sa panonood, at hanggang sa susunod, mag-ingat at manatiling mapagbantay.